Magandang gabi kapatid kaibigan. Narito po akong muli ang inyong kaibigan si Brother Albert upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na ang mga pangyayaring pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin para maging katulad ni Kristo. Kapatid kaibigan, ito ang aking tatalakayin sa gabing ito. At ako ay magbibigay ng mga bagay na minsan ay inaalaw ng Diyos na maranasan natin upang tayo'y lumago, maging matatag at laging dumidepende sa Kanya. At sa huli, ang hantungan nito ay ang maging katulad niya sa pagdating ng panahon. Narito ang mga bagay na minsan ay nararanasan natin. Una, trials. What is trials? Trial is adversity we are experienced that tests our faith. Trials, trouble, and adversity are experienced by all believers. In fact, the apostle had taught the believers that they would only enter the kingdom of God through grief. At yan po ay pinatutuhanan sa aklat ng Gawa, chapter 14, verse 22, ay nasulat ang ganito na patibayin ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya ay sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kapatid kaibigan, ang lahat ng tao'y dumaranas o dumaraan sa pagsubok ng buhay basta ikaw ay naging tao, mararanasan mo ito. Pangalawa, trespasses. What is trespasses? Yan po yung pangalawa. Trespasses are situations designed by other people to hurt us. God uses them to teach us to forgive others. Kapatid, kaibigan, if your brother sins against you or trespass, commit a fault or offense, forgive them. Kapatid kaibigan, marahil sasabihin natin hindi ganun kadali magpatawad. Oo, hindi nga ganun kadali ang magpatawad, pero wala tayong choice kung hindi gawin ito kung gusto nating patawarin din tayo ng Diyos. Ito ang inuutos sa atin ng Diyos. At ang batayan po nito ay natala sa aklat ng Marcos, chapter 11, verse 25 and 26, na ganito ang sinasabi.
At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong Ama na nasa langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Yan po ang sabi sa Marcos 11:25-26. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Amang nasa langit. So narinig po natin, sabi po doon sa Marcos, kung hindi raw po tayo magpapatawad, hindi rin din po tayo papatawarin ng ating Amang nasa langit. So kailangan pong magpatawad. Kapatid kaibigan, sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 3 and 4 ay mababasa naman ang ganito: Mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. At kung siya'y makapitong beses magkasala sa isang araw laban sa iyo, at makapitong beses magbalik sa iyo, nasasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Yan po ang natala sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 34. Ang pagpapatawad. At ang pangatlo po ay temptation. What is temptation? Temptation is the desire to have or to do something, especially something wrong, that causes evil desire. The situation designed by the devil to draw us away from God. It's not easy to resist temptation. Hindi nga po ganun kadaling labanan ang tukso. God uses them to teach us to learn on Him to overcome temptation. Kapatid, kaibigan, every temptation involves a choice. The closer you grow to God, the more Satan will try to tempt you. Mentras daw po nagiging malapit tayo sa Diyos, mas lalo naman tayong tinutokso ng kaaway upang ilayo sa Diyos. Kapatid kaibigan, natalakay na natin ang tungkol sa trials, trespasses, at temptation. At napag-alaman natin kung ano ang mga ito at bakit nararanasan ng mga tao. Kapatid, kaibigan, bago ako magwakas, ako ay magbibigay ng 6 na gabay kung paano mapagtatagumpayan ang temptasyon. At kasabay nito, ako ay magbibigay din ng 4 na reminder o paalala. Narito ang 6 na gabay na pwedeng makatulong para mapagtagumpayan ang tukso. Una, kailangan mapagtanto o ma-realize mo kung paano gumagawa ang kaaway. Pangalawa, kailangan alamin mo ang kahinaan mo patungkol sa kasalanan upang ito ang magiging tuntungan mo para maging
matatag. Pangatlo, kailangan maging mapagsuri ka para alamin ang paulit-ulit na diskarte ng kaaway. Aralin ang mga strategy niya at para mapaghandaan ito. Kailangan mong manalangin sa Diyos at ihayag sa Kanya ang pinagdaraanan mo. Humingi ka ng tulong na mapagtagumpayan ang tukso. Yan po yung ikaapat. Yung ikalima, ibaling ang atensyon sa pagbabasa ng salita ng Diyos at sa mga bagay na positibo. At yung ika-anim at huling gabay na tutulong para mapagtagumpayan ng tukso ay share your struggle to the people you know very well, who is a godly friend and trusted to keep your secret. Ibahagi daw po sa iba ang iyong pakikipaglaban sa mga taong kilalang kilala mo at who are godly friends, mga kaibigan mo sa Panginoon at mapagtitiwalaan ng iyong sikreto. Kapatid, eto naman ang 4 na paalala bago ako magtapos. Kapatid, kaibigan, ang tukso ay hindi kasalanan. Hindi po siya kasalanan dahil mismo ang ating Panginoong Hesus ay tinukso ni Satanas pero hindi siya nagkasala. Ang mahulog sa tukso ang siyang kasalanan. Yan po yung pangalawang paalala. Gaya ng nangyari kay Adan at Eva, dahil sila ay nahulog sa tukso, kaya sila nagkasala. Yung pong pangatlong paalala, ang Diyos natin ay tapat. Hindi niya itutulot na tuksuhin tayo ng higit sa ating makakaya. At may katibayan sa banal na kasulatan ang patungkol dito at mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13 na ganito ang sinasabi: hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao, datapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan para sa pag-ilag upang ito'y inyong makaya at mapagtagumpayan. At yung pong pang-4 na paalaala, God is always in our side while we are walking in His path. Ang Diyos po ay laging nasa panig natin habang tayo'y lumalakad sa Kanyang landas. Yan po ang 4 na paalala. Kapatid, kaibigan, pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na ito, hindi para pahirapan tayo, at iniisip natin marahil na para bang pinababayaan tayo. Kapatid, kaibigan, alam natin na ang Diyos ay mabuting Diyos at hindi niya nanaisin na pahirapan tayo. Manapay gusto lang niya na mahubog tayo kung paano magiging matibay at matatag sa panahong tayo'y dumaranas ng tukso at pagsubok.
sa buhay. At iyan ang kanyang layunin sa ating buhay, ang masumpungang nakatayo tayo matapos ang mga tukso at pagsubok sa buhay. Yun po yung konklusyon. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pagtatapos sa pagtalakay sa gabing ito. Ama, salamat po sa pagtalakay namin sa iyong salita sa gabing ito patungkol po sa trials, sa trespasses, at sa temptation, Panginoon. Ito po ay aming napagtanto na pag-aralan sa gabing ito, Panginoon, na ito minsan ay pinapahintulutan mo sa buhay ng mga tao, hindi para pahirapan, kundi para hubugin na maging matatag kami sa aming buhay pananampalataya makaraang maranasan ang tukso at pagsubok ng buhay. Dahil ang gusto mo para sa amin ay masumpungan mo kaming nakatayo matapos dumaan ang mga tukso at pagsubok ng buhay. Dahil dito, hinihingi namin ang tulong mo na tulungan mo kaming masumpungan mong nagiging mapagtagumpay sa mga panahong sa hamon ng pagsubok at tukso ng buhay. Hindi namin kaya sa ganang aming mga sariling kami ay makapagtagumpay maliban tutulungan mo kami. Hinihingi po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Salamat kapatid kaibigan sa maikling oras ng pagsama sa akin sa gabing ito sa pagtalakay sa paksa sa gabing ito na pinamagatan ko na ang mga pangyayaring pinapahintulutan ng Diyos na maranasan natin para maging katulad ni Kristo. Salamat sa inyong pagsama sa gabing ito sa kalooban ng Panginoon. Sa susunod na linggo'y muli akong gagawa ng panibagong topic para i-upload sa aking social account sa FB page at sa aking YouTube channel para patuloy na maihayag at maibahagi ang salita ng Diyos. Maraming salamat hanggang sa muli. Amen.